tutuluyan ng ICC si Tatay Digong dahil ang sabi ng korte, meron siyang jurisdiction. At syempre, ang jurisdiction, ang definition po niyan ay yung kapangyarihan ng isang hukuman na litisin ang isang krimen. Well anyway, malungkot po yan. Sigurado naman po ako aapila ang kampo ni Tatay Digong. Pero ang katunayan po, malinaw po. Nais nilang tuluyan si Tatay Digong dahil bilang isang European Court, matagal na nilang sinasabi na hindi nila gusto o naging patakaran ni Tatay Digong, unang-una. At pangalawa, kinakailangan nila si Tatay Digong para magpatuloy ang existence mismo ng ICC. Ibig sabihin, existential po si Tatay Digong. No? Kung mawawala ang kasa ni Tatay Digong, mawawala na rin ang saysay ng pagkakaroon ng ICC, bakit naman boboto mga maestrado sa isang opinyon na magiging dahilan na mawawalan sila ng trabaho at mawawalan sila ng sweldo? Malungkot po. Meron na po tayong namungkahi na mga hakbang na po pwede gawin ng pamilya, pero hanggang ngayon po, ang sabi ng pamilya, we will do it step by step. Hindi ko po alam kung kailan yung step kung saan hahanap ng remedyo sa labas ng ICC. Pero ngayon po, tingin ko, wala na pong remedyo dyan sa ICC. Kinakailangan maghanap na po ng alternatibo dahil sa akin pong palagay, lahat ng mga alternatibo, lahat ng pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong, dapat gamitin at ngayon na, habang narariyan pa si Tatay Digong. Hindi naman po tayo nagkulang, bigay po tayo ng suwestyon, nagalit po sa atin ang abogado ni Tatay Digong, pero dahil nagawa na naman niya ang dapat mga gawin at hindi niya nakuha ang mga resulta na ninanais niya, baka naman pwede nang simulan yung proseso na pag-aralan kung ano pa ang pwedeng gawin at simulan na yung proseso sa iba pang pwedeng gawin habang narariyan pa si Tatay Digong. 80 na po si Tatay Digong. Pumayat na, sabi ni Ma'am Elizabeth, ay balat at buto na siya. At ngayon po, may issue pa kung kaya pa niyang harapin ang paglilitis. Sana po, masimulan na ang mga pag-aral, paghahanda, mga alternatibong mga remedyo para mapauwi si Tatay Digong. Yun lang naman po tayo. Rinirespeto natin ang desisyon ng pamilya. Hindi po tayo kapamilya. Hindi po tayo nagpipilit. Pero bilang nagmamahal kay Tatay Digong, sana po, simulan na. Dahil kung hindi sisimulan ngayon, matagal pa kaya ang pwedeng antayin ni Tatay Digong. Sana po. Pero alam naman po natin na kapag 80 anyos na, hindi na po matagal ang panahon na nalalabi. Nais po natin ang huling hininga ni Tatay Digong ay doon sa kanyang lupang sinilangan, Davao City, Philippines. Alright mga kababayan, so samahan niyo po akong mag-reaction video dito nga po sa naging live ni Attorney Harry Roque, no? At magbigay tayo ng personal opinion natin o sentiments dito nga po sa kanyang naging live and also sa naging decision po ng ICC patungkol po dito sa kaso po ni Tatay Digong. At tama nga tong si Attorney Harry Roque na tila gusto talagang tuluyan itong si PRRD, no? Dahil nga naman sa tinagal-tagal na panahon talagang mainit yung dugo, kumbaga sabihin na natin na ganun, yung mata kay Tatay Digong ng napakarami pong mga tutol sa kanyang naging pamumuno during his administration dito po sa Pilipinas, no? Lalo na po yung mga gumagawa talaga ng hindi maganda ay talagang mainit talaga ang mata nila kay Tatay Digong. So in this case mga kababayan, talagang nanindigan po ang ICC na may jurisdiction pa rin sila, kaya dapat silang humawak nitong kaso po ni PRRD at siya po ay litisin, no? So sa kabilang banda mga kababayan, dalawa kasi yung pinagtatalunan dito, which is ito nga pong sinasabi po ng ating batas na wala na pong jurisdiction, no? Kasi nga po nakapag-withdraw na po ang Pilipinas sa ICC. Okay, so ayan din po yung sinasabi ni VP Sara at iba pang mga abogado, no, na may talagang nalalaman po pagdating sa paghawak ng mga ganitong kaso. So sa pagkakaalam ko mga kababayan, yung ICC kasi ang pinaglalaban talaga niyan is for humanitarian, no, yung kaya nga meron silang crimes against humanity, yung mga ganyan genocides and whatsoever na talagang nakatutok
sa kapakanan ng, mga tao 'no, yung buhay ng tao. So, in this case mga kababayan 'no, 80 years old yung ating, dating Pangulong Duterte at, siya po ay nakakaranas na po ng, hindi maganda. Actually, hindi mo na kinakailangan depensahan pa mga kababayan yung, ganito, eh. Kasi bago pa man siya mahuli o kidnapin, 'di ba yun nga yung term nila, kinidnap, 'no, na alam na po natin na mahina na po ang, dating pangulo at napakarami na pong maintenance na gamot niyan. So ang wino-worry ko lang mga kababayan dito, paano yung, pag-take niya ng gamot kasi mahigit, 30 o 40, medicine yung iniinom niya ata. Correct me if I'm wrong, So nakakalungkot 'no, na paano niya maaasikaso yung sarili niya kasi siyempre nasanay siya na meron siyang, nurse 'no, na katabi na nagpapaalala o nagpapainom sa kanya sa tuwing, siya ay, kinakailangan ng uminom sa schedule niya. So, dito kasi sa cell niya imposible namang may kasama siya diyan 'no, na personal na makakasama niya na magbibigay talaga sa kanya ng gamot. So, ayun yung mahirap na part 'no, bilang isang 80 years old na wala kang, katuwang dun sa pang-araw-araw mong ginagawa kagaya ng, paglalaba, pagpapaligo kasi eto mahina na 'no. So, maaari ng, bumagsak 'to. Ito nga yung mga napapabalitaan na nawalan daw siya ng malay. So, tayo umaasa lang tayo 'no, dun sa mga balita ng mga kaanak ni dating Pangulong Duterte kung ano yung, mga naging sitwasyon, ano yung mga dapat lang nilang ibahagi. Pero hindi pa rin maaalis at the back of our mind na paano nga yung day to day basis kasi siyempre matanda na 'yan, eh. Paano pagka dudumi o paano kung hindi maayos ang pakiramdam. Siyempre wala namang special treatment diyan for sure no, kasi kung anong oras yung, paghatid ng pagkain or ano yung oras ng kainan. So, ewan ko lang 'no, kung bibigyan ba siya ng, treatment na siyempre siya po ay may, mga maintenance na 'no, kung paano sinu-sustain yung everyday needs niya. Nakakainom ba siya, hindi ba siya, nakakaligtaan na painumin ng, gamot o paano kapagka, may mga karamdamang nararanasan si PRRD 'no, na aano ba nila, naa-attenderan ba nila. Kumbaga gano'n yung aking, iniisip sa mga oras na 'to. So, ayun nga balik tayo, ang ICC ay for, humanitarian. Pero hindi ba nila nakikita 'no, at the age of our, President PRRD, 80 years old, mahina na at, very ano na 'yan, eh, vulnerable na 'yan at hindi natin alam, sabi nga ni Attorney Harry Roque kung hanggang kailan na lang yung buhay niya na nalalabi 'no. So, tingin ko kung ang iniisip ng ICC na magiging, threat si PRRD parang hindi na, eh, kasi matanda na yung tao 'no at kung gugustuhin man ng, pamilya Duterte na magkaroon ng threat, mismong mga anak na yung gagalaw dito para sa mga witness, 'di ba, na i-aano nila na dadalhin daw diyan para tumistigo or what. Kayang-kaya ng gawin 'yan kung gugustuhin talaga ng, pamilya Duterte pero hindi nila ginawa 'yan. Kasi talagang naninindigan sila at ako naniniwala ako na talagang ginawa 'to ni PRRD para sa pagmamahal niya sa bayan 'no. So, imagine ninyo 'no, na ganito yung, ginawa niya para iligtas ang mas marami pang mga tao, pero ang kabayaran ay, ganito. So masakit sa kanyang pakiramdam 'yan kasi for sure kahit sabihin na natin na malakas yung fighting spirit ni PRRD pero 'di ba, there are times na lalo na 'pag gabi 'no, mag-aano 'yan, magse-self-pity, mag-iisip 'yan, eh, 'no, na paano kaya kung hindi ko ginawa yung gano'ng bagay. Siguro tahimik yung buhay ko, paano kung hindi ako tumakbo ng presidente? Alam niyo yun, may mga gano'ng scenario yan kasi tao lang din po si PRRD at, alam niyo ito yung mga bagay na talagang, hindi mo maaalis sa isang, nilalang 'no, sa bawat tao na may mga pagsisisi, may mga ano tayo, may mga bagay tayo, may mga desisyon tayo sa buhay na, pinagsisihan natin. Pero siyempre, at the end of the day, wala na tayong magagawa kasi what you did is ayun na yun parang, wala na hindi mo na maibabalik yung, dati 'no. At, ito lang po yung, sentimiento ko dito po sa naging live po ni Attorney Harry Roque 'no, na nakakalungkot talaga at, tama siya na baka nga, kaya ayaw nilang bitawan si PRRD,
ay baka mawalan ng kredibilidad itong ICC. Kasi nga syempre napakalaki nga po ng ginagastos dyan sa ICC, tapos all of the sudden itong parang high profile na nahuli nila. At isa pang Asian, first Asian na nahuli nila. So kailangan nila kumbaga patunayan, no. Kumbaga ito yung kanilang huling baraha, kumbaga, na patunayan na kinakailangan mag-exist yung ICC. So ewan ko, ito lang yung isa sa mga opinion ko, at ako naman ay wala namang alam masyado sa batas, lalo na sa international law. Pero syempre, yung pagbabasihan na lang natin yung pinaglalaban ng ICC dito, yung humanitarian. So hindi ba applicable para sa isang matanda na 80 years old na vulnerable na, may sakit na 'yan. Hindi na kayang manakit niyan, no? So kung iniisip nila na ganun yung mangyayari kapag inallowed nila yung interim release ni PRRD or tataka si PRRD. So hindi, parang tingin ko naman kay Tatay Digong walang inaatrasan yan eh. Walang inaatrasan si PRRD. At saka sinabi niya nga, 'di ba? Wala na mawawala sa kanya kasi matanda na siya, 'di ba? Kung ano mang mangyari, matanda na siya, tapos na yung kanyang mission, mas okay na nga. May isa siyang vlog or isang interview na kahit mamatay na nga daw siya, wala na daw siyang kumbaga wala na siyang pakialam, tapos na yung mission niya, masaya na siya. Gusto niya na nga daw mamahinga. Parang gano'n, parang biro lang, pero kung iisipin natin, totoo naman, no? Tapos na yung kanyang mga araw na siya ay talagang naglingkod sa bayan. At this time, sana iparamdam naman natin sa kanya, no? Na yung pagpapasalamat na maranasan niya naman na mamuhay ng maayos, mapayapa sa sarili niyang bayan. At hindi yung ibang tao yung manghuhusga o yung lilitis sa kanya. So parang bilang isang Pilipino nakaka-insulto, no? Kasi may justice system naman tayo dito sa Pilipinas, pero bakit dinala doon? Bakit ibang lahi ang kinakailangang lumitis? Kaya para sa akin mga kababayan, tama din tong suwestyon ni Attorney Harry Roque na kung meron pang alternative na pwedeng gawin, ay maaari na nating gawin, no? Pero syempre at the end of the day, pamilya niya pa rin yung magdidesisyon yan, at sila pa rin ang masusunod, at sila ang nakakaalam ng kung ano ang tama at nararapat. Muli maraming salamat mga kababayan, at God bless po sa inyong lahat.